Hello guys, ito na naman si Pipi guys. Mag-vlog na naman uli ako. Ang kasama ko dito ay ang aking silingan. Ang aking ultimate na barkada dito sa barangay namin. Shout out nga pala sa iyo Bibing. Para kaming mag-outing dyan. Pero mangunguha lang pala kami ng lukay para gawing silhig. At niready na nga namin ang aming bangka. Ay bangka pala nila. At sasama nga pala dyan ang kanilang aso. Plinastar namin ang aming mga kagamitan. Yan nga pala ang ultimate kong barkada. At nagbiyahe na nga kami papuntang Tabuk. Sumama pa talaga ang aso nila. Napakabigat na namin. Muntik kaming malunod. Ganyan talaga. Dapat talaga may bodyguard kaming kasama. Siya ang magtatanggol sa amin kung sakali mang malunod kami. Kaya guys, ano pang hinihintay nyo? Tignan nyo na to. Napakaganda at napakalawak nga pala dito sa probinsya namin. Matitikman mo talaga ang parat ng hangin namin dito. Kaya nga kami guys, nagmukha na kaming asin. Kaya hindi kami basta-basta nagagayuma. Kung gusto nyo gumala dere, hindi talaga kayo magsisisi sapagkat napakaraming marites dito. At nakaabot na nga pala kami dito sa aming pinuntahan. Nandito na nga pala kami sa Tabuk guys. At nagsisimula na nga kaming magdala ng aming mga gamit. Dinala na nga namin ang aming mga kagamitan. At nagsimula na nga kaming maglakad sa aming pupuntahan nang biglang umulan. Kaya na-stock up kami guys at sumilong muna kami. Dito muna kami nag-stay hanggang sa mawala ang ulan. At huminto na nga ang ulan. Kaya nagsimula na kaming maglakad para manguha ng lukay. Ito ay para sa mga taong tihik. Yung hindi gusto bumili, gustong kunin lang sa kilid-kilid. Wala nga palang ahas dyan guys. Kung dinosaur ay baka meron. Dinosaur na maliliit. Nagsimula na nga pala kaming maglingi-lingi dyan para maghanap ng aming bibiktimahin. Aming kukunin na lukay. At naghiwa-hiwalay na nga kami guys para maghanap ng lukay. Nakahanap nga pala ako dyan ng lukay guys. Hindi ko na nga ito pinasaylo at kinuha ko na ito kagad. At hinila papunta sa aming pwesto. Mabigat nga pala yan guys. Akala mo lang hindi pero mabigat yan guys. Kaya hinila ko lang ito ng dahan-dahan at nagsimula na ngang magsapsap si Bibing. Kung gusto nyong matuto paano gumawa ng walis tingting ay panoorin nyo ito at tapusin. Unang gagawin ay dapat sapsapin muna natin. Kunin natin yung lukay kasi yan lang yung kailangan para gawing walis tingting. Hubusin nating sapsapin yan guys hanggang sa mga matataas na lukay. At ako naman ay patuloy pa rin na naghahanap. Tawag namin dyan dito ay anay. At nakahanap na naman ako ng panibagong lukay guys. Dapat kasi maraming lukay ang iyong makukuha para maraming walis tingting ang iyong magawa. Kaya hinila ko na nga yan guys. Mabigat yan guys. Akala mo lang hindi pero mabigat yan. Hinila ko na nga ito papunta sa aming pwesto para simulang sapsapin. Inaswat ko na nga yan guys para masapsap ko na. At sinimulan ko na nga itong sapsapin ng dahan-dahan. Hindi mo kailangan magmadali para hindi maputla ng daliri. Ganito nga lang pala siya sapsapin. Napaka-easy lang nito guys. Importante kasi dyan ay yung stick sa lukay. Yan yung gagawing walis tingting. Kaya sa mga taong mahilig humangyo sa mga naglalako ay wag na lang kayong humangyo. Parang awa nyo na. Napakahirap kayang gumawa ng walis tingting. Hindi lalim. Kaya kung magkano ang ipresyo nila ay bilhin mo na lang. Total tamad ka naman gumawa. Marami ka namang pera. Kaya wag ka nang humangyo pa. Kasi dato ka naman. Kaming mahihirap ay kailangang gumawa. Gumagawa kami ng walis tingting para may magamit sa aming bahay. At hindi na namin kailangan pang bumili. Kasi kaya naman namin gumawa ng walis tingting. Ang pambili namin ng walis tingting ay bibili na lang namin ng 1 kilong bugas. At nakatipid pa. Kung ikaw, hindi mo alam kung paano gumawa ng walis tingting, ito na ang solusyon. Panoorin mo lang itong video na to. Ang tanong, kaya mo ba? Dito na nga ay nagsimula na nga kaming magsapsap. Tinanggal namin yung dahon-dahon sa may stick. Wala nga pala kaming asong kasama dyan. Tao nga pala yan guys. Nagpapa-as if lang na aso. Costume lang yan ng parang aso. Pero sa totoo guys, tao yan guys. Ganito lang pala gawin yung
yung pagsapsap. Pagkatapos naming tanggalin yung dahon, ay kailangan namin itong linisin. Dapat kasi walang dahon na matira para magmukha na talaga siyang walis tingting para maging malinis. Hindi kagaya mo ang rumi. Ito na nga ang walis tingting na aming ginawa. Sa wakas natapos din namin. Salamat sa panunood, hanggang sa muli.